may taga Davao. Alam mo, minsan kailangan mong makita 'to, eh. Bakit? Para lumawak yung ano mo, mindset mo when it comes sa marketing. Ano ba ang target mo? Sino-sino ba ang gusto mong maging business partner? Sino-sino ba, mga taga saan ba ang gusto mong tulungan? Nung nag-i-start ako dito at nung naintindihan ko yung network marketing, simple lang ang goal ko. Gusto ko sa lahat ng probinsya at sa iba't ibang bansa, merong sasalubong sa akin at sasabihing, "Mens, downline niyo po ako, Team Titans ako." And habang ginagawa ko, nangyayari siya. Yung kahit saan kami magpunta, nagpunta kaming Korea, may nakipag-meet. Nagpunta kami ng Hong Kong, ano pa, pagpunta namin do'n may nag-rank up pa dahil nakausap namin. Alam mo yon, pagpunta namin ng Europe, ang dami. Nagpunta kami ng UAE, ang dami din mga mentors do'n. Nagpunta kami ng Japan, meron din. Which is yung dating vinivision mo lang is nangyayari. Kaya be careful kung ano ang gusto mong mangyari at be careful kung sino ang sinusundan mo. Okay? Guys, hindi ko na 'to iisa-isahin. Kung bago ka dito, you can follow me, Arian Bernabe Fernandez, double R, double N. Okay? Tayo po ay consistent top earner for the past 8 years. Imagine mo, nagsimula po ako ng top 16, naging top 14, naging top 12, naging top 6, tapos ang tagal natin sa top 4. As of now po, top 3 tayo ng overall ng kumpanya. Hindi po ito dahil magaling kami, kundi magaling ang Diyos dahil nakikita niya kung ano yung pagsusumikap na meron tayo. Okay? Kaya yung mga effort mo, huwag kang mainip. Darating ka din dyan dahil proseso nga itong ginagawa natin. You know, nung nag-start ako, ang mahalaga lang naman sa akin is kumita. Wala akong pakialam sa mga top. Pero dahil automatic naman yan, pag nag-build ka, mangyayari siya. And then you will create na katulad mo. Minsan, makaka-create ka pa. Ako ang pinagdadasal ko, dapat mapunta sa akin, mas magagaling sa akin. Dapat ang mapunta sa mga Team Titans, yung mas masisipag kesa sa akin. Kasi, okay lang, magalingan niya ako. Okay lang, mas masipag siya sa akin. Pero siyempre, gagawin mo pa rin yung part mo. Huwag mo silang pabayaan at huwag kang tumigil na mag-aral at tumulong sa kanila. And then, everyone sa team mo ay inspired din na galingan nila yung negosyo natin. So, actually, sa totoo lang, sa I Am Worldwide, ang I Am Worldwide yung nakita ko na yung mga imposible, posibleng mabigay sa'yo. Okay? Sa totoo lang po ako, hindi ako mahilig sa car. Ang gusto ko lang malakas ang aircon, hindi nasisira, 'di ba? Yung kasya yung pamilya ko. Pero ang I Am Worldwide kasi malaki siyang avenue para sa malaking pangarap. So, bakit mo lilimitahan yung sarili mo? Ako nga hindi ko ine-expect, hindi ko na-imagine na makakapag-drive tayo ng Lamborghini. Tapos okey na ako dito sa bahay namin kasi nasa loob na ng subdivision 'to, eh. Pero pang 12 properties na po natin yung pinapagawa. So totoo lang, pang 12 properties natin. Kasabay po ng tinatapos natin ngayon ay yung beach property, hindi ko na-picturan, eh. Pero ngayong December po abangan niyo yung mga video natin kasi, dun tayo mag-New Year, okey? Sa beachfront property natin as of now, interior na yung ginagawa. Sarap 'no, mag-iihaw-ihaw ka. Hindi lang naman ito basta pera, eh, okey? Para maintindihan mo lang din, bakit tayo nagsusumikat at ba't tayo nangangarap. Hindi ito basta material na bagay lang. Ang kasiyahan mo, gusto mo ng peace of mind, mas masarap yung peace of mind na may pera ka. Kasi imagine mo, nandun sa tabing dagat, nag-iihaw-ihaw ka dun, pero ang business mo tuloy-tuloy, yun ang peace of mind. Hindi ka nag-aalala sa mga bills mo. Yung dumadami ang mga properties mo dahil tuloy-tuloy ang nasimulan mo na negosyo. Yun ang peace of mind. 'Di ba? Ang peace of mind, yung mga taong nagtiwala sa'yo, nakukuha din yung pangarap nila. Yun ang peace of mind, nakakatulong tayo, 'di ba? Kung meron man, affected man ang ekonomiya natin, at least tayo nagsusumika para sa sarili nating income. Yun ang peace of mind. Okey, gusto mo ng peace of mind, yung hindi tayo natataranta tuwing katapusan. Dahil may pambayad tayo ng kuryente,
walang sakit ang pamilya natin, 'di ba? Napo-provide natin yung pangangailangan nila, yun ang peace of mind. At para magkaroon ka ng gano'ng peace of mind, siyempre may presyo yun. At aminin man natin at hindi, kailangan natin ng pera, okey? Kaya meron pag-usapan natin ngayon yung avenue kung saan magkakaroon tayo ng peace of mind. Kasi lahat tayo pangarap naman natin 'yan, 'di ba? Sino ba ang gusto magulong buhay? Yung laging ano, stress, 'di ba wala naman? Lahat tayo gusto natin ng ng hindi tayo nagwo-worry, okey, yung nakakatulog tayo ng mahimbing. Which is dinala tayo sa I Am Worldwide kasi ito yung puwedeng magbigay nung pinapangarap natin na buhay, okey? Katulad nito, dati nangangarap ako para sa sarili ko lang, pero yung itong mga 'to, mga nagsumikap 'yan. Okey, para maka-create ka ng malulupit, kailangan din nagsusumikap ka, yung mai-inspire din sila sa ginagawa mo, yung kokopyahin ka din nila, okey? Kaya yung mga nag-diamond, hindi madaling mag-diamond, pero, because may sinusundan, parang mentor me, siya yung pattern natin dito kaya may sumusunod. Tandaan mo itong mga individual na 'to kasi iba ang mindset talaga nila. Laban kung laban, kumbaga patay kung patay. Sila yung hindi mo kailangan i-correct araw-araw ng mindset. Kasi ang mga mindset ng mga tao na 'to, para aware ka lang, bakit gano'n? May mga diamond, kasi 'yan yung 'pag may problema, 'di ba, ang ginagawa nila solution. Sila yung mga solution provider. Less na sa kanila yung reklamo, okey? Kung bakit naman ganyan yung resulta ng pansin mo yung mga diamond, 'di ba? Sila din talaga yung mga, nagreresulta when it comes sa ano ba yung puwede natin maging asset dito sa negosyo natin, okey? So, sa totoo lang 'pag tatanungin mo yang mga yan, pangarap niyo ba yan? Kahit hindi nila pangarap yan, pero kayang ibigay ng I Am Worldwide, why not? And most of them is a fully paid, 'di ba? Yung iba malapit ng ma-fully paid. Kaya ba? Kaya. Kasi bakit? Nasa I Am Worldwide tayo. And then, pagdating sa income, which is ito yung basis natin, bakit tayo nagninegosyo, marami na tayong na-create na millionaire. Ang Team Blast po, sobrang daming millionaire. Kung napakinggan niyo po yung report ni Mentor May, ang daming millionaire. So, bakit ko 'to pinapakita? Para alam mo yung gusto mong i-goal. Kasi 'pag ang goal mo, maraming maging milyonaryo sa grupo mo, mag-o-automatic yun sa'yo. Ito po, gusto mong ng maraming magagaling, dapat maraming rank up. Gusto mo may resulta, dapat magsisimula sa'yo. Ano ba ang result? Yung kotse, asset kasi siya. Sabi nga, napanood ko kanina, may isang negosyante, sabi niya, "Puwede naman akong walang car, pero everytime kasi ako nalalabas, ang mga tao tinitingnan kung ano ang meron ako. Hindi lang naman yung malinis ka, yung pagbaba mo ng sasakyan, ano ang nagrerepresenta sa'yo." Gano'n kasi tayo i-judge kaagad as of now, okey? At aminin man natin at hindi, representation ng sarili mo kung ano yung meron ka. Okay, ngayon eto yung topic natin. Kailangan maintindihan 'to ng mga bago, i-send mo yung link mints. Kung hindi sila sa GC, i-send mo. Ang ganda ng topic natin. Personal mong tawagan, i-miss call mo, i-send mo yung link, sabihin mo, kung naguguluhan ka, kung hindi mo naintindihan yung negosyo natin, kailangan manood at makinig ka ngayon. Kasi itong business natin, ito yung, merong mga nauna, pero hihilahin ka ng mga nauna para makuha mo din kung ano yung buhay na meron sila, okay? So ngayon, meron lang akong paalala. Eto tandaan mo 'to. Yung business kasi natin, hindi siya short term. Hindi yung 'pag nakabenta ka, nakapag-just for you ka, tapos ka na. No, hindi siya. Kaya napakaimportante kung sino ang kinokopyahan mo, pinapakinggan mo, at sinusunod mo na kilos, galaw, mindset, leadership, at kung paano nagsisipag. Tingnan mo 'to, ganito kalaking factor
yung mga taong papakinggan mo. Sabi dito, the people you surround yourself with are in extension of your energy. Kapag nakikinig ka sa puro negative ang sinasabi about sa business mo, tatamarin kang gawin ito. Kapag nakikinig ka sa mga taong hindi ginagawa ito, hindi mo na rin to gagawin. Kapag nakikinig ka sa mga taong ayaw magresulta, ayaw sumunod kung paano ginawa ng mga taong naging successful dito, hindi ka rin magiging successful kasi maling tao ang sinusundan mo. Because your beliefs in your goals, tingnan mo to tingnan mo to, is naaapektuhan ng lahat ng maririnig at mababasa mo. Lahat yan naaapektuhan tayo. Alam mo ba kung gaano ka-powerful yung mindset mo? Kapag binulungan ka, hindi, minsan nga hindi mo lang naiisip, chinichismis mo pa. Tama ba ako? Kapag may nalaman ka, huy, may nalaman ako. May narinig ako. May nagchismis ako. May nagchismis sa akin. Di ba, sinasabi mo kaagad? Kung ganun pala tayo, dapat be careful kung ano yung ipapasok natin sa mindset natin. Yes, guard your mind. Kasi the more na nagpapasok ka sa mindset mo, the more na lumalabas sa bibig mo, minsan itinatype mo pa sa wall mo. Ganon, grabe no? Nabulungan ka lang, nakabasa ka lang, tapos nagugulat ka. Katulad mo na silang mag-isip. Katulad mo na silang magdesisyon. Katulad mo na sila ng sinasabi. Minsan katulad mo na sila ng ginagawa at pinapangarap. Kaya, paano ka magiging selective, Mentor Aryan? Sino ba talaga ang dapat natin pakinggan at sundan? Sabi dito, surround yourself with people that reflect who you want to be. Yung gusto mo daw puntahan. Yung gusto mo ng buhay nila. Kasi ako, mens, kaya ako nagstay dito, nakita ko yung buhay ni Mentor May. Kahit mahina ang sales, million pa rin ang income. Yung nagta-travel, pero kumikita ng 6 digits. May house and lot. May malaking grupo. Maraming natutulungan. Yun kasi yung gusto kong buhay. Pwede naman tayong yumaman na ibang ginagawa. Pero, hindi tayo pwedeng magpayaman kapag tayo ay hindi katulad ng ginagawa natin sa IAM. Pwede ba, pag ikaw, owner ng business, sabihin ko na, meron kaming Japan surplus dati, tsaka Australian surplus. Meron akong empleyado kinuha, taga Mindoro. Sa palagay mo, yung kinikita ko, kikitain niya? Empleyado ko siya. Di ba hindi? Hindi niya pwedeng kitain kung kumikita akong 50,000 or 100,000. Kasi ang sweldo niya lang, mens, ay magkano? 15,000. Kahit anong sipag nun, hanggang 15,000 or kung tataasan ko, 20,000 kung bibigyan ko, pero hindi niya matatapatan yung kinikita ko kasi owner ako. Nagigets? Pero sa IAM Worldwide, nung kumita si Mentor May ng 100,000, kumita din naman tayo Pwede bang mag-type dito yung kumita ng 50,000 na? Meron na ba? Sige nga, mens. Mag-comment ka kung kumita ka ng 50,000 dito kay IAM Worldwide. Yung laman ng e-wallet mo. Ang dami. Comment mo number 3. Yung kumita ng 100,000. Comment ka naman ng number 5. 100,000. Yung kumita ng 500,000. Mag-comment ka ng number 10. 500,000.
Isama mo na dyan yung benta mo sa product kung nakakalahating milyon ka na. Yung mga kumita ng 1 million, yung mga millionaires dito, i-comment mo naman ang number 12. Number 12, yung mga kumita ng milyon, ang dami. Sige nga, pwede bang i-comment nyo dito? Ang I Am Worldwide, kung ikaw ay kumita habang naggagala, habang nasa loob ng bahay, habang nagtatrabaho. Sige nga, i-comment mo kasi ang galing lang na habang tayo ay may ibang ginagawa, nag-i-enjoy, pero na-experience mo na may benta, may bumibili, may nag-i-inquire, ikaw na may ibang job, pero kumikita sa I Am Worldwide. O, di ba? Ang dami. Ang dami nagpapatunay. So, sa palagay mo ba, kung tayo ay nasa labas, may experience natin to kung wala tayo sa I Am Worldwide? Of course, hindi. O, di ba? Sabi si Tamila, nasa galaan daw, bit-bit ang nakakabenta. Yun nga kailangan natin ma-realize na tumatakbo ang negosyo natin kahit ikaw ay nag-i-enjoy. Kahit ikaw ay nasa loob ng bahay. Ngayon, kailangan maging tayo kumbaga, tayo dapat ang maging tamang ehemplo. I-share natin kung ano yung na-experience natin. Kasi alam naman natin kung anong pagkakaiba kung nasa labas tayo versus dito sa ginagawa natin. Kailangan mong maintindihan na napaka-bless natin in so many ways. O, ito ngayon, Mens. Ngayon, dapat clear sa'yo. Alam ko kung kanino lang ako makikinig, Mentor Aryan. Alam ko kung ano lang ang papakinggan ko. Ang papakinggan ko lang is yung alam ko na magpapa-grow ng I Am business ko. Yung alam ko na makakatulong sa negosyong ginagawa ko. Makikinig lang ako dun sa mga tao na napuntahan na yung buhay na gusto ko, yung income na gusto ko, yung property na gusto ko, dun lang ako makikinig. 'Di ba? Sabi nga, guard your mind. Nasa Bible yan. Mga mentors, guard your mind. Ulitin ko ulit, kung hindi na ginagawa ang I Am Worldwide, iwas ka na. Kikinig ka sa mag-generate sa'yo ng skills, ng leadership, at of course, ng resulta. It's okay to be selective. Clear po ba tayo? Maliwanag po ba? Dapat maliwanag to kasi yung hataw, naaral. Yung mga training, nandyan lagi. Pero yung mind mo, Mens, ang pinaka-importante. Kasi ang pinapasok mo sa mind mo ay nagiging attitude, character, at dyan nagbe-base ang action mo na lalabasan ng mga resulta mo. Magkikita tayo at magkikita tayo. 'Di ba? Magkakaalaman tayo. Of course, balikan mo to. Every time na naguguluhan ka, balikan mo to na sinabi ni Mentor Aryan sa'yo. Okay? O, eto, mga mins, baka hindi pa ito alam ng mga bago mong member at pwedeng ikaw ay mag-training. Why I stay in I Am Worldwide in 8 years? Hindi lang 8 years, 9.5 years na. Okay? Number 1, heart of the owners. Papakita ko to sa'yo. Sobrang na-appreciate ko to. Mens, imagine mo to ang billboard, ang ibang kumpanya, wala nito. Okay walang ganto. Kasi bakit?
Imagine mo, every month, nakikita mo yung negosyo mo sa EDSA. Hindi lang naman isang billboard to. Tapos, ang malupit pa, pag winorkout mo, pati ikaw, may billboard na sarili. Ito minsan kasi, sa sobrang normal sa I Am Worldwide, binabaliwala natin. Pero sa totoo lang, pag tiningnan mo ang ibang kumpanya, wala silang billboard. Wala silang billboard. Bakit ba kailangan mentor area ng billboard? Sa totoo lang, pwedeng wala yan. Bulsa na yan ng owner. Income yan ni BP at ni Press. Pwede na silang hindi mag-invest dyan. Pero bakit ba nag-invest dyan? Of course, as a negosyante, gusto mong makilala yung negosyo mo, gusto mong pagkatiwalaan ka, di ba ang sarap ituro na nasa EDSA ang business mo? Na mukha mo nasa EDSA. Ilang milyon ang dumadaan dyan araw-araw. Kaya dapat, kung ikaw ay nandito sa Manila, pumunta ka dyan sa billboard, mag-video ka, i-video mo yung mukha mo. I-upload mo kung gaano ka kabless sa negosyo mo. Hindi ikaw ang nagbabayad niyan. Hindi naman yan binawas dun sa direct referral mo eh. Pero bakit hindi tayo nawawala ng billboard sa EDSA? Kasi ganun tayo kamahal ng ating owner. Para hindi ka mahirapan, ipakilala ang negosyo mo. Nagigets? Okay. Tingnan mo kung ikaw yung mentor mo, nandyan sa billboard, be proud. Be proud. Ituturo mo, yung mentor ko, nandun sa EDSA. Ako na ang next kasi siya ang nagtuturo sa akin. Yung mentor ko, ang laki ng billboard doon. Sa tapat ng Mega Mall. I-zoom mo yung mentor mo. Ganun ka-importante na natiti-up yan. Ganun ka-importante yung edification. Ituro mo, pagdaan mo dyan, i-video mo. Grabe yung kumpanya namin. May billboard sa EDSA at ambassador namin. Mga sikat na Korean ambassador na grabe ang bayad. Hindi basta-basta. Milyon ang bayad dyan. Alam mo, ito tingnan mo to. Dito magsisipag ka. 'Di ba pag nagsipag ka, kumita ka naman Tingnan mo to. Ang I Am Worldwide, yung top 20, pinagbalisin. Balisin. Para mag-video shoot, mag-photoshoot at mag-enjoy. Hindi ko pa nailagay dyan na nagyate kami. Hindi talaga kasama yung yate. Pero, dahil, alam mo yun, ang saya kasi ng mga mentors na magkakasama, pinagyate pa kami. Ano ang point? Pag ginalingan mo, worth it ba? Oo. Pag nasa top 20 ka, imagine mo, sumakay ka ng chopper. Private, kayo-kayo lang ang magkakasama. May kasamang videographer na binabayaran at saka may photographer na makukuha mo yung mga copy ng magagandang pictures mo. Sino ba ang nakakapagbalisin? Guys, wala kaming hinit dyan. Wala kaming nahit, kumbaga, walang requirements yan, basta nasa top ka lang. Surprise nga yan Gumawa ng GC tapos, 'di ba? Nakapagbalisin. Ang sarap ng pagkain diyan, nag-steak kami. Ano ang point? Ito ulit para maintindihan mo. Pag nagsumikap ka, nag-o-automatic na at nag-build ka, nagiging top earner ka. So ang top earner, sila yung nakikipag-meet sa mga ambassador, sila yung nakakasama ng private, 'di ba? Pero libre lahat 'yan, wala kaming binayaran diyan. Wala kaming binayaran. Ano ang point? Mens, kailangan mo maintindihan na may maganda kang pupuntahan dito. Yung mga lahat ng mga kasama ko, nakikita ko kung paano nagsimula yung mga yan. Yung buhay ng mga yan, hindi namin to magagawa kung hindi sa I Am Worldwide, hindi namin to ma-experience. Ang balisin, para makapunta ka dyan, syempre, ano din yan, kailangan member ka. Same sa Amanpulo. Hindi ko na sinama yung Amanpulo dito Same sa Amanpulo, nagpunta kami, pina-experience ng I Am Worldwide.
Maghanap ka ng kumpanya na nagpapaganyan, ng libre. Pwede ba? Maghanap ka ng kumpanya. 'Di ba? For sure dun sa trabaho mo hindi ka ililibre ng balisin at ng amanpulo. Ano ang point? Ang sarap humataw. Ang sarap magsumikap kasi hindi ka lang basta kikita, hindi lang gaganda ang buhay mo, ma-experience mo yung na-experience. Kaya to, alam mo, pinapalaki kasi ang mindset natin kasi posible. Gusto mo yon mga mens? 'Di ba? Yung humataw ka pero grabe eh. As in, nakita ko sila Mentor MJ, nakita ko sila Mentor JC, Mentor Poy, kung gaano naging masaya, 'di ba? Mentor Claire, Mentor Jess, 'di ba? Mentor Ikay, yung dalawang seaman na makikita mo lang. Imagine mo dati sa barko na Mentor RJ at Mentor Carlo, tumatalon pa sa yate. Pag nakita ko sila, grabe oh, dati nagtutok-tok lang ng kalaywang to eh. Mga andudumi nito dun sa barko eh. Ang papayat, pero ngayon, 'di ba? Ang kikinis. Bakit? Because of I Am Worldwide. Afford na-experience yung masarap na buhay. Pero wag mong ano wag mong kakalimutan at tatandaan mo na katulad mo lang din sila na nagsusumikap lang ng tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Maliit ang sales, tuloy. Malaki ang sales, tuloy. May problema ang downline, tuloy. Hindi ito yung pag ano, malaki ang sales, malaki ang income, nandyan ka. Pag wala, wala ka na rin. Hindi ganun ang negosyante. Ang negosyante, kahit anong pagdaanan, tutuloy. Yun ang masarap na kwento. Pag kami nagkukwentuhan, hindi naman ang masaya is yung ano eh, yung masarap na yung buhay mo eh. Ang masarap na kwento, lagi mong babalikan kung ano yung kadati. Yun ang nakaka-inspire kasi, 'di ba? At you are so blessed na yung mga mentor ay galing lahat yan pinagdaanan. Hindi ka agad magaling, hindi ka agad mayaman. Wala dating mga income. Hindi makabili dati ng mga branded, pero because of I Am Worldwide. At kailangan mo, minsan kasi, ito yung nakakalimutan natin, parang nagiging normal sa atin. Balikan mo ulit yung buhay mo. Nung dating wala ka sa I Am Worldwide, wala ka namang part-time, wala kang chance na mag-just for you, di ba? O tingnan mo to. Mens, magsumikap ka. Kasi naalala ko yung 2017, 2016 ako na encode. 2017, kakaanak ko lang kay Zoe. 2018, 2019, wala pa akong grupo, hindi ako nakakasama sa travel. Pero nung nakasama ako, mens, 'di ba? Hindi ka lang nakakasama dahil na-hit mo. Nakakasama ka na mai-enjoy mo, pero pagdatingin mo sa e-wallet mo, milyon ang laman. Yun yung masarap eh. 'Di ba? Bakit? Nag-establish ka, tuloy-tuloy. Tingnan mo to Yung top 5 inimbatahan. Pupunta sa Korea. Tingnan mo to nangyari to almost 2 months ata, 2 months. Yung nag-Hong Kong ka, nag-Singapore ka, 'di ba? Tapos nagbalisin ka pa. Tapos pumunta ka pa ng Korea. Anong ginawa mo sa Korea? Hindi basta travel, 'di ba? Yung travel may mga ano, kami nandun, ako madalas sa hotel. Gigising, ima-maximize mag-gym kasi ang ganda ng gym, 5-star hotel eh. Tapos pag yung gym nila matindi doon. Matindi. Kahit di ka nag-gym, di ka nag-exercise, mag-gym ka. Alam mo kung bakit? May sariling medyas. May sariling towel. Ang kulit, no? May sariling medyas, may sariling towel. Inuwi mo, Mentor Aryan. Kumuha ako ng remembrance. Charot. Ang kulit 5-star hotel. Na-amaze talaga ako. Tapos, nandun lang kami, yung ang baba. Alam mo yung library sa Korea? Nandun lang yung hotel namin. Pagbaba, puro mall. Tapos, yung ambassador na nakikita mo
sa billboard. Imagine mo, ang IAM Worldwide, nagbayad ng ambassador, pero lahat ng gagawin ng ambassador na photoshoot, babayaran niya pati location. May isang location doon na ano, video shoot ang Marvel. Hindi ko alam kung ano yon, Spider-Man or ano yung latest. O, 'di ba? Hindi man tayo mahilig diyan, pero na-amaze ako. Doon pala nagsushoot yung mga ano, mga sikat na artista. Nakakakilabot pag pumasok ka. Tapos pagpunta namin doon, grabe, kasi sobrang ano talaga sila, bow sila sa IAM Worldwide. Sobrang bow sila sa IAM Worldwide. Walang ibang kumpanya na gumagawa at gumawa nun. Kaya, be proud. Tingnan mo to, nagbe-breakfast kami, sinong kasama namin? Yung Barley Queen, si Press, si GM. 'Di ba? Imagine mo, yung mga kwentuhan diyan, nakakabaliw. Tapos, naka-business class. Sino nga ulit si Mentor Aryan? Walang grupo, hindi top earner no nag-start, hindi nakakahit ng incentive, pero naintindihan ko na pag hinataw ko to, makakarating ako dyan. Walang grupo. Pero, ginawa lang. Mens, kung tatanungin mo ako, na-experience ko ba mag-give up? Ulit-ulit. Gusto ko na mag-quit. Kasi hindi lahat ng kasabayan ko, sumabay. Yung mga may mga downlines ka ba, mens, na marami. Iba't ibang uri. Kung tatanungin mo ako kung ano yung pinagdaanan ko sa buhay ko, pang maalaala mo kaya hindi lang yung paglaki ko. Pati yung buhay ko sa pag-network, sa pagbe-business. Marami akong iyak. Na-depress ka ba, mentor? Na-anxiety ka ba, mentor Aryan? Oo, pero umiiyak ako sa loob ng Lamborghini. Umiiyak ako sa SUV. Baka akala mo grabe, si Mentor Aryan. Hindi! Gusto ko na mag-quit. 'Di ba? Gusto ko nang umayaw. Kasi meron akong mga gusto na hindi ko makuha. Ang dami kong disappointment, especially sa tao. Kasi, ang dami kong natutunan. Ang daming itinuro ni Lord sa akin. When it comes sa building, ang daming itinuro bago pa ako maging ito ngayon. And, nakakatawa na lang balikan, no? Na dati umiiyak ako, ang dami kong iniyakan na downlines. Kasi minahal mo sila. Nag-invest ka sa kanila ng time, oras, money. Kaya kung yun na-experience mo, okay lang yan. Pinapatatag ka. Okay lang yan. Meron kang tao na in-expect mo, nakasama mo hanggang dulo, tapos iniwan ka, okay lang yan. Yung mag-asawa nga, ng taon pero naghihiwalay So, kung meron kang downline na iniwan ka, okay lang yan. May mentor ka na umalis, okay lang yan. Dahil ang importante, ikaw. Importante yung maniniwala sa'yo. Importante yung vision mo kung ano ang pupuntahan mo. Dahil ang magdadala ng grupo mo at ng mga taong naniniwala sa'yo ay ikaw. Hindi yung mga taong nawala, yung mga taong hindi naniniwala, hindi yung mga tao na may hangganan. Ang paghataw at ang pagtulong. Hindi sila ang pinaka-main character dito. Ang main character dito, ikaw, paano mo lalabanan lahat? Lahat ng mga anxiety, 'di ba? Ang mga stress mo, ang mga pressure mo, ikaw 'yan. Means, ikaw. Kaya importante, tumatag ka, lumakas ka. Siyempre, sabi nga, ang ang matitinding problema ay binibigay sa malulupit ng mga sundalo. Magagaling, matatatag.
'di ba? Kaya kung feeling mo pinagsakloban ka na ng langit at lupa, okey lang 'yun. Ibig sabihin ang tatag mo bro, sa'yo napunta 'yan. Ang tatag mo, ikaw ang nadanas niyan. Sarap kaya ikuwento na 'yun na may mga nagkukuwento sa'kin, sabi ko, "Sa'kin 'yan, wala na, 'di ko kaya 'yan. Kaya sa'yo binigay ni Lord kasi mas malakas ka kaysa sa'kin." Nage-gets mo? Minsan yung problema akala mo problema pero opportunity pala, okey? Gusto mo ba yun? Nagta-travel ka pero milyon yung laman ng e-wallet mo kaya okey lang na mag-shopping? Sarap 'no? Eto, ipapakita ko 'to sa'yo. Milyon ang bayad kay Chi Chang-wook, pero sa'tin lang 'to. Alam mo ba kung magkano ang ginastos ni I Am Worldwide sa event niya? Nasa 250 to 300 million. 250 to 300 million. Ngayon, sasabihin ko sa'yo, means puwedeng kita na yun ng owner. Puwedeng hindi na kumuha ng mga celebrity. Puwedeng hindi na Sige po, para naman mag-ambassador, okey? Puwede ng hindi na diyan sa MOA Arena. nakalabas. Puwede isa lang ang lalabas na main character sa event natin. Pero bakit ang dami? Naiinis ka na nga, eh. Nag-share nga kami nun ubos na yung mga tao, eh. Pero bakit? Kailangan tingnan mo kung bakit ginagawa yan ng owner. Para sa distributor. Puwede bang mag-comment ka dito kung you are so blessed? Meron dito nakapag-invite na dahil kay Ji Chang-wook, nakapag-invite dahil sa BINI, alam mo, gamitin yung kailangan i-maximize natin yung kumpanya natin. Tingnan mo siya as asset. Alam mo yung asset? Lahat ng pagkakataon na pwede mong gamitin para i-market mo. Huwag kang tamarin. Huwag kang tamarin, sipagan mo. Lagi ka dapat excited. Lagi ka dapat excited. Kalimutan yung mahina, mabagal, kalimutan mo yun. It's all in the mind. Nasubukan mo na ba lumabas ng bahay para mag-alok? Wala kang client pero lumabas ka ng bahay pero may kausap ka na? Alam mo, kaya lagi kong ano, pinapaalala sa sarili ko. Eto, bigyan ko kayo ng tip. Every time na nafi-feel ko na ungrateful na ako, ibig sabihin, yung tipong nagsisimula ka ng magreklamo sa nangyayari sa'yo, isa lang ang ginagawa ko. Nagdadasal ulit ako. Napaalalahanan ako ni Lord na kung saan ako galing. Pag tiningnan ko ang lahat ng meron sa loob ng bahay na 'to, even semento at tiles ng bahay nito galing sa I Am Worldwide. Tingnan mo yung maliit, yung dating wala ka. Yes, na-stress ka ngayon, yes, nape-pressure ka ngayon, kasi gano'n naman talaga negosyante, kahit wala ka dito, mape-pressure ka. Lagi mo lang tingnan kung ano ang meron ka ngayon na dating wala ka nung wala ka naman sa I Am Worldwide. Clear ba tayo? Clear tayo? O, tingnan mo 'to. Lagi ko lang tinitingnan 'to. Gawa ka din ng ganito. Yung dating buhay mo, tingnan mo lang lagi. 1 to 3 years ko kay I Am Worldwide, ulit-ulit ang routine ko. Ihahatid si Coach Mike sa ano, ihahatid namin sa airport. 3 years 'yan ang buhay namin. Na nasa apartment kami na tumutulo tuwing umuulan. 'Di ba? Ito lagi kong pinapaalala 'to. No'n nga nakaya mo, eh. Ngayon pa ba? Lagi mo lang tingnan kung sa totoo lang,
'Pag tinanong ko yung mga mentor, "Gusto mo ba bumalik sa dating buhay mo?" Oh, 'di ba? Kung ano ang pagdaanan mo, sabi nga, wala namang mawawala sa dating wala, 'di ba? Ngayong meron na tayo, mas dapat mas ma-appreciate natin. Kung meron ka na ngayong actually kung may cellphone ka ngayon, puwede ka mag-market. Dapat lagi kang may kausap. Lahat naman ng tao I think may cellphone, eh. 'Di ba, kuwento mo yung buhay mo. Hindi lang basta barley ang mina-market, market mo din yung buhay mo, na dati gan'to ka, ngayon na-appreciate mo. Minsan yun yung kailangan ng tao para ma-inspire sa'yo. Minsan kasi feeling mo okey ka na, feeling mo, ay sawa ng tao, no, may mga audience ka na bago, na hindi alam ang kuwento ng buhay mo. Tingnan mo 'to, ah, ano ba ang meron? Bakit I Am Worldwide yung gagawin? Tingnan mo 'to, I went to look for ways to retire. Kasi empleyado kami dati, OFW yung ano ko, yung husband ko si Coach Mike. Lahat ng gusto mo 'di ba? Kahit sinong tanungin mo, gusto ng mataas na income na puwedeng i-sustain. Sa palagay mo, kung empleyado pa rin ako, sa palagay mo gan'to buhay namin? Sige tanungin kita, do you think sabihin na natin ngayong sumisweldo ako ng 40,000, do you think gan'to yung buhay namin na na-experience ngayon? Ang sweldo ko lang dati diyan, 8,000 to 10,000. May matitira, walang natitira. Masaya na ako 'pag may 1,000 natira sa isang buwan. Sabihin na natin yung value ng 18,000 noon, yung value ng 10,000 to 12,000 noon ay nasa ano na ngayon, 25 to 40,000. Do you think gan'to yung buhay namin? Gan'to kakomportable yung buhay namin? Oo, maganda talaga ako, dati pa, charot. Payat talaga ako. Ah, alam mo 'to, Nokia 'to, eh. Oh, 'di ba? Grabe pinag-ipunan ko pa 'yan, may katulong pa ako sa pagbibili niyan, yung ate ko. Ano ang point? Means lagi mo lang ipaalala talaga sa sarili mo na walang ibang mas maganda, maniwala ka. Kailangan mo lang talagang hatawin 'to para makarating ka dun sa gusto mong buhay, okey? Tatrabaho ako sa migration office, puwede akong mag-abroad, pero nakita ko yung nag-a-abroad kung anong buhay nila, hindi ko rin naman nagustuhan. Walang freedom. Walang freedom. Kaya sobrang ano ako, relate ako sa mga OFW. Kasi siyempre OFW si Coach Mike tapos dun pa ako nagtatrabaho, nagpapaalis kami ng mga nurse, dinadala sa Australia, nag-i-estudyante muna. Kita ko yung buhay nila, eh. Empleyado pa lang ako nun, na-realize ko na, hindi ito yung gusto kong buhay. Tapos, ito naman, 'di ba, kung choice mo empleyado, kung choice mo naman ang, magnegosyo. Ito yung business namin before, Japan surplus. Nung una rumenta kami, hindi kaya, dinala sa bahay nila Coach Mike. Ang problema ko yung tao laging umaalis, may mga cabinet, paano ko bubuhatin yun? Yung tao pinamasahihan mo, 'pag naiinip gusto na umuwi, masahihan mo ulit. Alam mo yun, hindi pa pinagtatrabahuhan, mamamasahe na ulit-ulit-ulit yung nangyayari. Kumikita dahil nasa loob ng bahay. Pero ngayon, ganyan yung negosyo ni mami, binigay na namin kay mami, pero hindi malakas, seasonal. Sa palagay mo, 'pag nakabili ba ng isang cabinet, bibili ulit? 'Di ba hindi? Hintayin masira, ang Pinoy pa naman, laging nagkukumpuni, 'di ba? Sa I Am Worldwide, ano nangyari sa'min? Tingnan mo 'to, mga option mo, tayo 'to, wala tayong knowledge MLM. Nangangarap na mag-abroad. Alam na nga natin kung ano yung puwedeng mangyari sa'tin 'pag nasa abroad, eh.
Yes, I'm a mom of 2 kids and wife ng OFW. Puwedeng sabihin wala akong time kasi mag-aalaga ng bata, 'di ba? Lahat ng responsibilidad ng tatay, responsibilidad mo kasi hindi mo kasama, eh. Eh, yung mga seaman 2 months lang yan nag-i-stay dito, yun ang pinakamatagal. Nagkukumahog na ulit yan lumabas ng bansa. Bakit? Mauubos na yung ipon. Kasi hindi sila puwedeng mabuhay sa lapag. Dun yan sa barko nabubuhay, kasi walang income dito. Nage-gets? Nage-gets mo na kahit wala tayong experience, na kahit ano pa ang background mo, tinanggap ka naman dito sa business natin, eh. So, yung mga taong iimbitahin mo, possible puwede din dito. Sisipagan mo lang. I-share mo kasi. Walang ibang sikreto, ishi-share mo. Eh, means walang capital. Wala ka din namang capital, eh, ginawan mo lang din naman paraan, eh. Ako wala akong capital, eh. Kailangan mo lang bigyan ng idea, yung iba paano magkakaroon ng capital. Tingnan mo 'to, oh, sino mag-aakala, 'di ba? Mentor Aryan, patunay na walang grupo, walang kasama sa I Am Worldwide nag-start, pero ganito yung naging buhay. Posible ba? Oo, posible. Kasama niyo pa rin kami ngayon, oh. Nandito nandito pa din kami. Ito pa rin yung pinipili namin gawin at habang tumatagal pare-parehas tayong naggo-grow. Ang problema bumaba, paano gagawin? Question, ang I Am Worldwide ba may training? Libre ba? Natututo ka ba? Oh, meron. 100% free. Sa palagay mo, yung mga mentor, hindi umattend ng training? Umattend naman. Nabago ba buhay nila? Nabago. Pag in-apply mo ba yung training, nagkakaresulta ka ba? Oo. This is cycle. Ulit-ulitin mo lang gawin. Kahit kumikita ka na, ulit-ulitin mo lang gawin. Maging consistent ka lang. Hindi yung kapag kumita ka, titigil ka. Pag may downline ka, isa, dalawa, ayaw mo na. Kasi may left and right ka na. Hindi. Tuloy, 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 tuloy. Ang goal mo, maraming matulungan. Hindi yung pag kumita ka na, okay ka na. Hindi. Kaya ka napapagod kasi nakatingin ka lagi sa sarili mo. For free. Sa labas, ang tinuturo ng mga milyonaryo at may resulta, may bayad. Dito, free. Kaya binabaliwala mo minsan. Isubsob mo ang promise. Hindi pwedeng makuha sa'yo kung ano ang alam mo. Pwede bang akin yung utak mo? Hindi. Kaya advantage natin ang training. Dahil hindi yan pwedeng nakawin sa'yo. Lahat ng matututunan mo ay pwede mong i-apply sa sarili mo. Doon ka magreresulta. Imagine mo, puro top earner ang nagte-training. Eh di ikaw na yung pinakamagaling. Kasi pinagsama-sama mo yung ano, yung galing nila. Sa iba, hindi nila nakikita. Akala nila, simpleng atin ng Zoom, okay na. Try mong i-apply para maintindihan mo. Maglista ka. Bakit? Kung ano ang training mo na pinakinggan mo, iti-train mo din. Pag na-train mo, dalawa na kayong marunong. Pag tinrain niya din yung yung leader niya, tatlo na kayong marunong. Eh di ba ang network marketing naman ay paramihan ng magaling? So ang goal natin, dumami ang masipag mag-aral, mag-training. Kasi doon kapag masipag kang mag-apply ng natutunan mo, eh di madami din ang magaling. Kung lahat tayo nag-a-apply ng natutunan. Oh,
Ang laki ng office natin, ang lakas ng aircon, ba't di ka umate ng training? Pwede ba ngayon mag-centering? Huwag tayong tamarin. Dati kami, nagsisiksikan kami sa training room. Ngayon, ang laki ng training natin. Mins, masarap sa online. Hindi namamasahe. Hindi ganyan dapat ang negosyante. Mins, kami taga-Antipolo kami. May office dito. Pero nag-I-am main kami. Pwede na nga dito eh. Itong mga taga-Titans na to, oh, napaka, ano, spoiled. Kami ang nagpupunta doon, pwede naman dito. Kayo magpunta dito sa Antipolo. O, di ba? Pero dahil mahal mo yung grupo mo, ayaw mong sila pa ang magbiyahe dito, di ikaw na lang magbiyahe doon. Pag may mentor ka na nakakasama mo pa, be thankful. May mentor ka na nag-aaral pa, be thankful. May mentor ka na nagpaplano, be thankful. Kumabit ka lang ng kumabit dun sa may resulta, sa may plano, sa may ginagawa. Sama ka lang ng sama, kinig ka lang ng kinig, sunod ka lang ng sunod. Wala namang sumunod na hindi naging successful dito. 'Di ba? Walang sumunod na ay hindi naging, yun nga, dito may mga tamad pero naging milyonaryo pa. Meron dito tamad naging milyonaryo pa, ikaw pa kaya na magsisipag? Wag mong, puwede ba nating ibalik kung ano yung ginagawa natin before? Kung ikaw taga GGS ka lang, taga Taguig, yung malapit ka na area, dun ka magpunta ka sa IAM. Kunin mo yung mga energy na nagpa-process dun. Kung ikaw ay nasa IBC, dun ka maglagi. Naka-data ka din naman. Pang 1 month naman yung data mo, edi dun ka tumambay. Para pag may mentor dun, na interview mo. Hindi yung lagi ka nasa loob ng bahay. Nakakayaman ba dyan sa bahay nyo? Kami ni Coach Mike, 'di ba? May kwarto naman. Pero lumalabas pa kami, nagko-coffee shop pa kami para malinaw sa pag-iisip namin kung ano yung mga planong gagawin namin. Nagmi-meeting pa kami sa labas. Ikaw, yung office libre, tumambay ka dun. Kailangan maka-attract ka ng mga positive. 'Di ba? Nakaka-negative din kaya kung lalo na nandiyan ka sa bahay mo. Tapos hindi positive ang mga tao, dina-attract mo puro negative. Tapos magrereklamo ka, wala kang pay-in. Lumabas ka, kumausap ka ng tao. O ito, speaking of training at mga IBP, mamaya guys, baka makalimutan ko, i-ano ko na dito. Ang Team Blast po, nag-meeting kami ng core. Magkakaroon tayo ng IBP. Ang unang IBP natin, wait lang titingnan ko kung may poster na. Basta lalabas yung poster nito. Sama tayong lahat. Okay? O, ito, isisingit ko na. Meron tayong required ang mga mentor na magpunta. Gusto mong umasenso? Gusto mong suportahan ka? Gusto mong makahit na mga incentive ni Mentor May? Huwag ka mawala dito. Sumama ka, wala ka ng mga activities, wala kang pay-in. E di sumama ka na lang dito para may activities ka, para nakikita naman ng mga kliyente mo na masipag ka. December 6, meron tayong 4 p.m. Meron tayong IBP, IBC Antipolo. Mag-invite ka na kaagad ngayon. Kasi ang closer nito, top 1 ng IAM Worldwide. Lahat ng pangarap, nandoon. Nandun din po ang mga mentors. Ulitin ko ulit, December 6, Saturday, 4 p.m., IBC Antipolo. Maghakot ka dito, ang daming tao. Magkakatabi dito nako, ngayon pa lang mag-imbita ka na. Tapos agahan mo, 'di ba? 4 p.m. to. Agahan mo dito, umaga pa lang. Ano ka na dito? Bakit? Oh, I think may libreng pagkain to. Kahit sa IBC Antipolo, napaka-generous ng mentor natin. Yung invite mo, may free food. Imagine mo, ang mentor mo,
maglalabas ng pera para lang may invite ka, para tulungan ka? Eh, pwede naman mag-invite na kahit wala yun. Oh, December 6 ha, i-comment mo, comment ka nga dito ng number 1 kung sasama ka sa ano natin. Oh, comment ka ng number 1 kung sasama ka dito. Magbi-build tayo, yung ginagawa namin before. Oh, number 1, yung mga taga-Angono, mga taga-Teresa, lahat ng mga taga-Rizal. Sumama ka dito, iba yung kuyog, yung baliw yung client mo, daming tao. 'Di ba? Ano tayo, babalik natin yung energy, yung sigla. Yung kapag nag-invite ka, baliw na dahil grabe yung mga mag-share. Men's December 6, tapos December 7, meron ulit. December 27 pala. December 6, December 27, iba-iba. January 9, abangan nyo na lang yung poster. January 16, oh, January 23, January 31, February 7, February 21. Grabe. Sumabay ka. Para gantong-ganto kami no nag-i-start. Gigil na gigil kami. Sarap po. Kasama mo ulit yung mga mentor ngayon. Sisipagan lang ulit natin. Magsipag ka. Hanggat yung mga mentor mo nga nagsisipag pa. Sabay ka ha. Kasi gusto namin pagpasok ng 2026. Hindi ka na katulad ng 2025. Sumabay ka. Para pag naglabas ng mga incentive si I Am Worldwide, dahil sumabay ka sa pagbibuild sa mga mentor, naglabas aman pulo. Bes, imagine mo, walang networking company pa ako nakita na nagpaaman pulo. I Am Worldwide pa lang. I-ready natin yung account mo. Basta willing kang sumabay. Basta willing ka means mag-build. Tutulungan ka ng mga mentor. Willing ka ba? Dapat willing ka. Okay? Ayan maglalaba. I Am Worldwide lang ang nagdala sa Marina Bay ng napakarami na distributor. Tandaan mo yan. So, kung nagawa ni I Am before, kaya niyang gawin ngayon. Ang kailangan, willing ka. Ang kailangan, prepared ka. Okay ha? Paghahandaan natin yan. Sabi dito the company gives big time incentive that are attainable by all distributor. Kaya nga maraming nakakahit. Ilabas mo lang ulit yung energy mo. Humataw ka lang ulit. Hindi, ang tapos na. Pero ipapaalala ko lang sa'yo, may lalabas ulit. Panggigilan mo ulit. 'Di ba? Imagine mo, na-experience natin, sabay-sabay mag-shopping. Nasa Singapore. Nagawa mo before. Bakit hindi mo magagawa ngayon? Kung hindi mo pa nagagawa, gawin mo. Kasi nga may nakaalalay sa'yo. May pre-car na tumatakbong pre-cash. Katatapos lang ng pre-car. Sa palagay mo, tatanggalin yan? Hindi. Meron at meron pa rin yan. Kailangan lang, prepared tayo ulit. Kailangan lang, hataw lang ulit. Kailangan lang, gigil lang ulit. Ito ay pagpapaalala, ano ba yung mga binibigay ng company mo na hindi mo naman kayang makuha sa labas. 'Di ba? Means, ako lagi ko lang tinitingnan, kaya nakailang sasakyan kami, nakapag Rolex, naka Hermes Birkin. Bakit? Means, paulit-ulit ka naman. May narinig kami, paulit-ulit lang naman ang sharing. Means, kung tumatatak sa'yo ang sharing at paulit-ulit, bakit hindi mo nakukuha? Bakit hindi mo nakukuha? Ito pag meron nagsabi sa'yo, paulit-ulit lang naman yung sharing ng mga mentor, lumayo ka na. Tapos yung nagsabi sa'yo, hindi naman nakakahit ng incentive, tas walang resulta, tingnan mo yung buhay niya. Lumayo ka na. Hindi mo kaibigan yon. Hihilahin ka nun pababa.
May bumulong sa'yo, sila-sila lang yan. Sigurado ka? Tanungin mo siya. Alam mo, the moment na kahit piso nagkaroon ng laman yung e-wallet mo, totoo to. Nakabenta ka na isang barley, totoo to. Tuloy-tuloy mo. Ang hirap makinig kasi nga, tinan mo to very, very, very wrong na makikinig ka dun sa taong di mo naman gusto yung buhay. Umaten ng event, may nagtanong, kung sa event ang I am? Pare-pares lang naman sharing. Wow! Tapos nung tinignan mo yung buhay niya, anong buhay niya? Gusto mo ba? Ang sakit kasi, 'di ba? Ang sakit na kung sino pa yung hindi ginagawa yung I am worldwide. Tapos hindi naman natin gusto yung buhay nila. Sila pa yung may karapatan magsabi, nakakasawa naman. Hindi hindi naman nakaka-inspire. Ano mas nakaka-inspire? Yung buhay nila? Tanungin kita, anong nakaka-inspire? Yung buhay ba nila? We, sabi ni Madam, waste of time. So yung ginagawa nila, hindi waste of time? Di ba? Ang hirap titingnan mo yung buhay nung pinapakinggan mo kung gusto mo ba. Kasi ang dami kong kakilala dito, kaya nawala, nakinig sa hindi nila, parehas na sila ng buhay ngayon. Kapos. Bakit? Ang pinakinggan yung hindi na nag-aayang. Ang pinakinggan, yung wala din namang ginagawa, kaya wala din resulta. Malaking factor ng resulta ng buhay mo, yung mga bulong sa'yo. Bulong. Yung akala mo lang nagkikwento pero binubulungan ka, mina-mindset ka na pala. Ako, okay lang ako mindsetin mo kung mas malaki resulta mo sa akin. Makikinig ako sa'yo. Pero ma, pero kung yung buhay mo ay hindi ko gusto, hindi ako makikinig sa'yo kahit gaano pa tayo ka-close. Kahit nanay pa kita. Kahit magkadugo pa tayo. Sorry for the term Kasi kailangan mong i-guard kung ano ang meron ka. Sa totoo lang, yung ano ko po, yung mga tita ko, naka-block sa akin. Ang mga tito ko naka-block sa akin. Ang tatay ko hindi ko friend. Yung mother-in-law ko hindi ko rin friend. Bakit? Ayoko kasing masaktan ako at ayoko din makasakit. Kasi meron nakatutok ako sa kung ano yung pwede ko silang matulungan. Pwede ko naman kasi silang tulungan na hindi ko sila friend, na hindi sila part nung ginagawa ko. Kasi bakit? Hindi kami parehas ng mindset. Kaya pag hindi kita parehas ng mindset, it's okay. Kaya kitang i-let go. Kasi maraming umaasa sa akin. Ganun ang mindset ko. So kung tatanungin mo ako, hindi rin madali para sa akin kung bakit ako napunta dito kasi marami akong sacrifice. Yes, hindi ko sila friend. Kahit close kami, kahit magkamag-anak kami, kahit tatay ko pa yan. Why? Kasi para hindi ka affected ng mga nangyayari sa labas. Kasi nga nakafocus ka. Kung nag-friend nga tayo, nakikita, nung nagsisimula ako, mangungutang ka sa akin, sapat lang yung panggalaw ko. Sasabihan mo pa ako, post ng post, ng ganyan, tas mayaman, tas hindi makapagpautang. Hindi ko nga priority yung ganon. Priority ko, para pag tumulong ako, bongga yung kaya ko nang ibigay. Very wrong kasi, yung gusto mong tumulong. Kapos ka din, nabaon ka sa utang, tapos na-anxiety ka. Ito yung mali nung iba O sige, ayaw mo silang i-block, ayaw mo sila i-unfriend. Uutangan ka, sasabihin na, boss ka ng boss may pera ka naman nag-ibang bansa ka, feeling blessed ka. Part ng negosyo natin yun. Alam, i-post mo dito na naghihirap ka.
Oh, tapos hihingi sa'yo. Tapos mag-aaway kayo, ta's affected ka na. Paano ka makakatutok sa negosyo? Sige nga, tapos ibabalik na yung mga nagawa sa'yo, ibabaoy na. Nung bata ka, nung walang-wala ka, ganito oh, paano ka makakapag-isip? Sa halip na nagko-close ka ng deal, nagpo-prospect ka, iniisip mo yung sinasabi sa'yo, 'di ba affected ka? Ngayon nag-a-anxiety ka na. Eh, samantalang dapat umahataw ka. Yun yung sinasabi ko sa'yo, hindi masama na mag-unfriend, ma-block, for the meantime. 'Pag mayaman ka na tsaka mo sila i-add, gumawa ka ng sariling account na hindi pang negosyo. Para dun lang sa pwedeng sa mga seasonal kung bubuksan mo. Alam mo, kaya karamihan sa downline ko, hindi ko kamag-anak. Dahil nagsimula ako, in-invite ko, ayaw nyo? Di wag, focus ako sa mga hindi ko kakilala. Para hindi ako nasasaktan. Para ang focus ko lang, paano ko papalaguin yung negosyo? Yung iba kasi, ay, kamag-anak ko to. No! Kahit hindi mo yan friend. Kahit hindi mo yan friend. Pwede kayong magkita niyan. Pero hindi sa dadating pa yung time na dun pa kayo sa social media, 'di ba? Affected pa yung business mo. Guard your business. Katulad ng pag-guard mo. O 'di ba? Kamag-anak mo negative. Ako, naku, sabi ko sa iyo, kailangan tatagan mo dito sa negosyo natin. Unang-una 'yan, 'di ba? So, marami kasi akong kakilala mga mentors ganito. Sabi ko, "Ba't di ka nagma-market, di ka nagpo-post? Pumunta ka sa coffee shop, mag-post ka." "Eh, kasi po ano, may utang po ako ganito, ganyan, ganyan. Kasi po" i-unfriend mo. "Eh, kasi po yung kamag-anak ko iisipin nila yung nanay ko, eh." 'Wag mo silang isama sa negosyo mo. 'Di ba nga sinabi, 'pag hindi nakakatulong, alis ka muna. Let go mo muna. Balik ka kapag okey ka na. Yung kaya mo na magbigay, balik ka. Oh, kaya ka nagkakanda ano, pressure, stress dahil mali nga yun. Tanggalin mo yun, 'di ba? O halimbawa magpo-post ka, ang dami mong bag, ta's biglang may nangungutang, hindi mo sila mapautang, o 'di ba? Eh, ba't ang dami niyong branded? Eh, kailangan yan sa negosyo namin. Dati naman ako walang bag, yung bag ko nga panlalaki pa, eh. Masama bang bumili ako ng bag? Eh, pinaghirapan ko naman yan. Bumili ako ng bag 2000 ano na, grabe, ah, pandemic, dun ako nag-start. Pero yung 2017 ko, 2018, 2019, nagtitiyaga lang ako sa 2 o 3 bag. Bakit? I-binild muna ang business. Huwag kang bumili ng luhot mo nang hindi mo kayang bilhin ng cash. Kasi lahat po ng bag ko ay cash, 'di ba? Darating ka din diyan, darating ka din diyan. I-hit mo yung mga incentive ni IAM. Oh, may mga puro incentive ng IAM. Guys, ito papaalala ko lang. 'Pag nagsisimula ka, lagi mong isipin yung pang long term. Kasi nung nag-start naman ako, hindi ako nakaka-hit ng mga incentive. Pero naka-mindset ako na darating yung time, kailangan ko mag-build, seryosohin ko 'to, wala muna akong ibang iniisip, nakatutok lang ako sa IAM Worldwide. Kahit may job ka, ang priority mo IAM Worldwide. Kasi alam mo yun yung magbibigay sa'yo ng time and financial freedom. Kaya nung naka-hit ako ng incentive, sabi ko, eh, di hahatawin ko lang ulit para maka-hit ng another incentive, hahatawin ko lang ulit, balik ka lang sa umpisa ulit. Huwag kang hindi porket kumita ka na, top earner ka na, titigil ka na, hindi. Kung anong ginagawa mo, ulit-ulit lang 'yan. Kaya tingnan mo, sino mag-aakala mas papasama ka dun sa Lamborghini na ang mga kasama, m nag-bull run kami, mga bilyonaryo kasama. Environment. Ang galing nga ni VP, kasi pinapalaki niya yung mindset namin. Isinama kami dun sa puro bilyonaryo, hindi mga networker yung kasama, mga billionaire.
Para makabili ka ng Lamborghini kasi, at least bilyonaryo ka. 'Di ba? Environment, sinong papakinggan? Dati kung tayo empleyado, kung tayo ay OFW, at kung tayo ay normal na negosyante o traditional business, hindi natin 'to ma-experience. Imagine mo, yung mga anak ko ang laki ng mindset nila. Wala naman sa ka-classmate nila naka-Lamborghini. Hindi naman sila nakasakay dun kahit nakasakay na lang. Hindi ito about sa car. It's about the environment and the mindset. Paano lalaki? Paano ka maniniwala na kaya mo din magkaganyan? Sa I Am Worldwide meron. Binabaliwala lang natin. Binabaliwala lang natin. Pero kung babalikan mo nung nag-uumpisa, walang ganyan. Masaya na kami sa Mustang. Bigyan mo ulit ng value, mens. I-market mo ulit. Dito nga kami nagsimula, nag-I Am Worldwide ako. Ganyan yung apartment namin, Kita mo yung bubong na yan? 'Pag umulan pa, isa, dalawa, tatlo, hanggang dun sa dulo yan. May lumalabas na diyan, 'di ba? May lumalabas na diyan. Magugulat ka, may nalalaglag na diyan na gumagalaw. Pero, yun ba reality mo? Hindi naman eh. Kung diyan ba na-burnout na ako, sa palagay mo nandito ako ngayon? Sa palagay mo nagkaroon kami ng bahay dito sa subdivision? Sa palagay mo may second house and lot na kami? Sa palagay mo may beachfront kami, may mga property kami sa Baguio? Kung dito pa lang tumigil na ako? Hindi. Consistency talaga. Tingnan mo 'to, kakabaliw. Kahit ako nababaliw ako, eh. Oh, mens, gan'to. Sige nga, sa palagay mo kung nandun tayo sa labas, grabe, may swimming pool, 'di ba? Yung mga lagayan ng bag hindi na sa kama. May ano, yung 'pag lumakad ka mamimili ka ng ano, may ano ka na, walk-in closet, 'di ba? Meron pang conference, yung 'pag nagpatawag ng meeting si Coach Mike, may conference pa 'to. Okey pa ba kayo mga mens? Okey pa ba tayo? Para alam mo lang, ito rin yung puwede mong puntahan, 'di ba? Napakaimportante kasi ng vision. 'Pag may nagpapakita sa'yo, napakaimportante. Pangarap ko yung may conference, may office, may sarili akong office, pero may conference para 'pag nagpatawag ng ano, may conference, hindi lang sa sala, iba yung sala. Ito talaga meeting place 'to ng mga mentors, papatawag ka diyan, 'di ba? Bahay mo. Grabe, eh. Alam mo, I realize, lagi ko 'tong ano, sabi ko, nung nagkabahay si Mentor May, grabe, nakakabaliw. Alam ko kasi yung pinanggalingan niya. Puwede tayong magkaroon ng magandang bahay, pero hindi katulad ng sa I Am Worldwide na puwede ding makopya at magkameron yung taong naniniwala at nanunood ngayon. Sino mag-aakala na naka-apartment ka dati, na tumutulo tuwing umuulan, tapos sa probinsya wala ka namang sariling bahay at lupa, pero because of I Am Worldwide, ito ang nag-iintay sa atin. Yung pangarap mo na may gym, may conference, may sarili kang office, may walk-in closet, meron pang swimming pool, 'di ba? Merong guest room, hindi lang para sa'yo. Ako nangarap kami nito para sa mga leaders, sa downlines. Kaya pinapagawa namin. Hindi kasi para sa amin, hindi kami nangangarap. Kung traditional ka, para sa'yo lang 'yan. Tama ba? Kung nasa traditional business tayo, para sa atin lang 'tong gan'to. Pero dahil nasa I Am Worldwide tayo, nasa gan'tong negosyo, kasama mo sa pangarap mo yung mga taong nagtiwala at naniniwala sa'yo. Mai-experience din nila 'to. Kaya ang sarap atawin, 'di ba? Eto, mens papakita ko 'to sa inyo.
First time namin, grabe talaga. Eto, first time namin na mabuo sa concert. Hindi naman kami mahilig sa concert. Bini concert 'to, nung isang araw lang. Pero, dahil yung anak namin ay favorite yung BINI, tingnan mo, yung Blackpink, 26,000 yung ticket namin. Hindi ko na nalagay dito yung Blackpink. Regalo ko yun dun sa anak ko, kay Audrey. Yun ang pa-birthday ko kasi hindi kami umalis ng bansa, eh. Tapos, si Zoe naman, gusto yung BINI. Imagine mo, may chance na mabuo kami. Eh, kung nagbabarko si Coach Mike, paano ma-enjoy? Alam mo ginawa ni Coach Mike? Nagvi-video dun sa anak niya kung gaano kasaya. Ano ang point? Dahil nasa I Am Worldwide tayo, na-experience natin to. Tapos, nakakatuwa. Kasi, di ba, maaga kami napunta doon. Grabe ang daming baliw sa BINI. Eh, di ba ambassador natin yon? Nakapag-market kami. Yung, nag-market kami doon. Sabi ko, paano talaga kayo ng BINI? As in, nag-iipon kayo? Oo, eh sa amin kasi libre lang namin napapanood yan. Talaga po. Oo. Imagine mo, pinipilahan at binabayaran ng iba sa atin. Part lang yan ng event natin. Nagigets mo? So, kailangan ma-appreciate mo every single detail na ginagawa ng kumpanya, ng grupo at ng mga mentor para sa ikakaunlad ng negosyo mo. Nagigets mo? Grabe, di ba? As in, tingnan mo to. Sold out ka na ba? Patagal na ako, no? Ngayon lang ako matagal ngayon ulit, di ba? Nakakagigil mag-training, eh. Sold out ka na ba? Sa pwede mangyari sa'yo sa I Am Worldwide. Mabilis na lang to. Mabilis na lang to mga susunod. Buhay pa ba? Mga mens? Nandiyan pa ba kayo? Nanggigigil ka na ba sa posible mangyari sa'yo? Kasi dati si Mentor May lang pinapanood natin ganito. Ngayon, ang dami na. Dami na may house and lot, di ba? Gigil tayo ngayon. Okay? Kailangan nyo sumabay sa mentor kasi ibang gigil ang mga mentor ngayon. Papakita ko lang to. Isang bilis na lang. Okay? Screenshot mo to. Screenshot mo to para maintindihan mo. Ano ang pagkakaiba ng employment, traditional business at network marketing? Tingnan mo to sa capital, investment, para maging empleyado, maayos ang posisyon, magti-tuition tayo ng 16 years. Capital, pagdating naman sa traditional, mag-i-invest ka ng capital, tapos nakadepende sa capital ang profit. Kasi pag marami kang binibenta, mas malaki ang profit. Ang tanong, kung mabebenta ba? Pero sa network marketing, isang capital, pero yung profit, tuloy-tuloy. Nagigets? Overhead expense, employment, mauubos ka talaga dito. Kasi may pamasahe, may food, may expenses, pero limited ang income. Ang office rental, office salary, ito nakakaano to kasi na-experience namin to eh. Nagkaroon din kami ng ano yun, Unli Wings. Grabe, pandemic nagbabayad ng 40,000 sa renta pero sarado. Nakakatroma. Tapos may fare dito sa network marketing, yes, may food, may fare, pero kumikita ka, less ang expenses. Di ka nagbabayad ng office. Risk stable yet limited income. Sa ano naman, sa traditional, very high. Kakatakot mag-start na negosyo ngayon. Pag mga traditional, kasi milyon ang kapital eh. Tapos, network marketing, low ang risk. Tapos, pagdating sa skills, employment, kung ano yung trabaho mo, bihira ang growth. Ang traditional naman, aaralin mo business skills, di mo rin pwedeng pabayaan, dapat hands-on ka. Pero, ang network marketing, ability to relate others. Sarap maging successful kasi kukopyahin ka lang din para maging successful sila. May mga mentor na hanggang ngayon nagtuturo pa rin. It's a network marketing. Kailangan maintindihan mo to, mens. Kasi minsan nakakalimutan mo na napakaswerte mo sa business natin.
12 hours ang pasok ng mga empleyado kasama ang pagpe-prepare, ang paggising. Ang traditional business, kung di mo bubuksan, no work, no pay. Ang network marketing, i-build mo after 5 to 6 years, 7 years, kahit nagagala ka, kahit nag-aalaga ka ng anak, basta na-build mo, may pumapasok na income sa'yo. Pagdating sa employment, yung probability ng pag-achieve mo ng malalaking pangarap, masyadong mababa. Pero sa traditional business, relative to the success of the business, ang success ng may-ari ay nakadepende sa success ng negosyo niya. Pero sa network marketing, napakataas ng success rate. Bakit? Leverage. Copy, paste, business. Nagigets mo? I hope naintindihan mo to. Napakasimpleng intindihin nito mga mens. Okay ha? I-screenshot mo para kapag meron kang tinutok, naintindihan mo na nasa network marketing ka. Okay? Tingnan mo to, rat race. Ikot-ikot lang, ikot-ikot. Trabaho, bills, trabaho, bills, trabaho, bills. Ang network marketing, habang tumatagal, lumalaki ang network mo, gumaganda ang income mo, daming natutulungan, daming yumayaman. Lagi mong isipin ang linear versus exponential income. Siyempre, ang gusto natin yung paangat, pataas. Okay? 30K per month for the 36 months. Ito yung mga, yes, stable ang income. Ang network marketing, okay, tandaan mo to. Ang network marketing, maliit sa umpisa. Pero habang tumatagal, pag tamang ginagawa mo, nakikinig ka sa may mga resulta, paangat ng paangat. Kaya lumalaki din ang resulta. No? It doubles every month for the next 36 months. Exponential kasi siya. Yes, ito, 30K nag-start, 1,080,000 sa linear. Pero yung 0.01 cent mo, ang effort mo, exponential ang kinalabasan. Tandaan mo to ha, kasi minsan di mo naintindihan to, kaya kapag nahihirapan ka, nagkukwit ka. Kasi hindi ka tumitingin ng long term. Tingnan mo to. Darating ang time, million na rin ang income mo. Nagsimula ng maliit. Kaya ngayon, kung nagsisimula ka pa lang at maliit, normal yan. Meron kasi tayong proseso na sinusunod. Sabi niya, even if you make it 100K per month, it will only 3.6 million. Marami tayong OFW, ang kinikita nila, 100,000. Pero bakit hindi sila tumitigil? Kasi kulang at kulang at kulang pa rin. Pag may anak ka na pinag-aaral mo, sa Lasal, 150,000 to 250,000 ang tuition kasi gusto mo yung network ng mga kids ay puro negosyante, ang 100,000 mo walang mararating. Kaya hindi totoo yung 500 pesos na Noche Buena. Para lang sa isang tao yon na gusto ng tinapay at pansit. Pero kung may ano ka, hindi pa pwede yung 500. Iniisip ko nga paano pa gano'n yung 500 eh. Siguro 'pag mag-isa ka, 'di ba? Bakit ba kasi pagtitipirin natin kung puwede namang mas madami, 'di ba? Grabe 'no, mina-mindset tayo na magtipid. Wala namang masama magtipid, kasi minsan sa kakatipid natin, naka-base lang tayo kung ano yung comfort zone natin. 500 lang, di ko na kailangang humataw kasi may 500 na ako, nage-gets? Bakit puwede naman puno? Puwede namang kumpleto, yung may steak, may salad, ano ba 'yan? Yung mindset na gano'n, minsan yun yung nagse-set ng mind mo na, okey na pala, di ko na kailangang humataw, okey na pala, di ko na kailangang magsipag. Ano yun, mindset ng mga gusto mahirap lang lahat, 'di ba? Bakit tayo mama-mindset ng gano'n kung puwede naman madami, yung busog talaga tayo, yung masaya tayo, yung may inihaw, 'di ba? Yung may hindi lang pansit, hindi lang tinapay, dapat yung ma-enjoy natin. Dapat liwanag 'yan, Eto mens, almost done na ako dito. Tingnan mo 'to, nung nung 2019 ba 'to, 2016 or basta hindi ko na makita, malabo. Basta ang cheque ko
47,000. Si Mentor May, 124,000, 125,000. Pero dumating ang point, kung ano yung cheque ni Mentor May, ay cheque ko na rin. Huwag mong isipin na magagaling na yung mentor or may grupo na sila. Isipin mo lagi na nagsimula sila na katulad mo. Para ikaw na ma-mindset ka na, hahatawin ko lang ulit. Gagalingan ko lang ulit. Sisipagan ko lang araw-araw. Kasi yung mga mentor nanggaling din sa mababang income. Nagigets? O 'di ba 2019, o nga 2019 47,760. Pattern ko lang si Mentor May. Pero dumating ako sa point na nagki-claim ako ng income ko 1 month 1,000,000, 1 month 2.1 million. Pero nagsimula sa 2,400 na income. Guys, hindi kasi tayo hindi naman 'to instant, Hindi naman 'to scam para pagpasok mo at nag-invest ka, kahit wala kang gawin, may kikitain ka. No, may gagawin tayo, pero ito ang sigurado. Tandaan mo, itong income na 'to na 1,000,000, na 2,000,000 ay nagsimula sa 200,000 nagsimula sa ₱2,000. Tandaan mo, kumopya lang din sa mentor. Kung anong ginagawa ni mentor, nagtutuloy-tuloy si mentor, nagsisipag si mentor, magsipag tayo. Bakit? Simple lang, darating din tayo sa kung ano ang meron sila. Kaya ngayon, susunod lang tayo. Imagine mo, tayo ang huling $1,000,000 earner, pero nagsimula kay Mentor May. So, ibig sabihin, kung may sumusunod, ikaw na ang susunod. Panghawakan mo yan. Ako na magsasabi sa'yo, huwag ka mag-quit, gawin mo ng tama, at magtuloy-tuloy ka lang. Aralin mo, mahalin mo ang negosyo, mahalin mo ang grupo. Ikaw na ang next na nasa billboard na MDC. Okay? And lastly, dito na ako magtatapos. Guys, what makes I Am Worldwide the best company? Of course, you are the boss. Pero, habang ikaw ay nagbibuild, i-mindset mo ang sarili mo na para kang empleyado na sarili mong negosyo. Yung sipag ng pagiging empleyado na tumatayo ng maaga, natutulog na ng late, parang ikaw yon. Bakit? Binibuild mo ang sarili mo negosyo. And then, ang maganda, you can apply the law of leverage within 14 ways of earnings. Yun nga yung sipag mo, siksik, liglig at umaapaw ang kabayaran. Kaya ang sarap nagsisipag ka nga dyan sa trabaho mo. Nagsisipag ka nga dyan sa traditional business mo. Bakit hindi mo sipagan din sa I Am Worldwide? Kasi mas worth it ang kapalit. And then, you can save time and money. Ang sarap lang na nagtitraining ako ngayon pero nasa loob ako ng bahay. 'Di ba? Ang sarap lang na pwede akong tumulong, pwede kong gawin yung business na nandito ako. Hindi ako bumiyahe. 'Di ba? Pwede ako mag-market, sumagot ng inquiry, at diretso mag-process para sa aking negosyo. Nagigets mo? Kahit ikaw nandiyan sa OFW, nagagawa mo 'to Copy business. Imagine mo, sa katanalilamunan ko, wala naman akong bayad dito. Copy business. Portable business, nakakapagturo ako. Kasi bakit? Mahal namin kayo. Everybody has equal opportunity, kahit anong background mo. Nag-aral, graduate, mayaman na. Walang kailangang patunayan para makapasok ka dito. Basta willing ka matuto, willing kang gawin ang negosyo, willing kang umasenso, willing kang magsakripisyo, welcome ka dito. And you can enjoy time and financial freedom. Ang buhay po namin ay testament ng I Am Worldwide, ay the right opportunity and right avenue. Kasi hindi lang naman kami ang umasenso dito. Madami na. Marami nagkaresulta, kaya huwag kang magduda na ikaw na ang sunod at yung nangyari sa amin ay pwede din mangyari sa'yo. Ano ang gagawin? We are helping people and proud agent of hope. Mga mens, okay, I hope may natutunan kayo at na-realize nyo kung paano mama-mindset ang sarili mo na worth it hatawin ng I Am Worldwide. Hindi ito pagalingan, hindi ito
pabilisan, pero dapat consistent ka. The more na ikaw ay nagsusumikap, the more na ikaw ay nag-aaral, the more na ikaw ay gigil para sa mas malaking resulta, mas malaking pangarap, the more na gagawin mo siya. Actually, wala namang ibang sikreto sa business natin eh. Kailangan lang tuloy-tuloy mo siyang gawin. Since ang mga mentor ay nagpaplano, may mga activities, sumabay ka. At ang bili ni Mentor Aryan, umiwas ka sa mga taong hindi nakakatulong sa growth mo, hindi ginagawa ang negosyo na ginagawa mo. Mag-focus ka lang kung saan ka productive. Mag-focus ka sa mga activities na pinoprovide ng I Am Worldwide, pinoprovide ng mga mentors, ng team. Magkikita tayo after 2 to 3 years, 5 years, lapitan mo ko. At sabihin mo, Mentor Aryan, sinunod ko po yung mga bilin nyo, eto na po ako ngayon. And sobrang matutuwa ako kapag nilapitan mo ako. Kasi one time, nag-training ako, blast din yun eh, pero hindi Titans eh. Sabi niya, oh, Mens, alam niyo po, may car na ako. Kasi one time, sinabi niyo po na kaya ko. Sinabi niyo po, naging katabi ko kayo, inadvisean niyo ako, kung ano po yung sinabi niyo, ginawa ko, nangyari na, kung ano yung gusto kong resulta. Maybe isa ka sa nakikinig ngayon, siguro napilit ka lang na mentor mo na nandito. This is not an accident. This is your sign. Ikaw na ang next, ikaw na yung magtuturo next. Mag-focus ka lang. Focus, consistency, and hard work. Yun ang pwedeng mangyari na maglabas ka ng dating pangarap mo lang, tapos ikikwento mo na part ka na rin ng mga achievers. Again, mga mentors, thank you so much. Huwag pong kalimutan na may mga IBP tayo. Lahat ng mentors required, kung ikaw nasa bahay lang, sumama po tayo sa mga activities. Alam mo, nangihina ka, wala kang says, walang ibang sagot, activities. Gusto mo ma-power ka ulit, gusto mo matuto ulit, dikit ka ulit sa mga mentors na busy sa paggawa ng production. Again, mga mentors, papaalala ko lang po, may IBP po tayo on December 6, Saturday 4 p.m. sa IBC Antipolo. Okay?